Gusto ng isang kongresista na iparegulate ang social media sa DICT o Department of Information and Communications Technology. Sobra na raw kasi ang panlalait at bullying online. Pero pangamba ng isang eksperto, posibleng maapektuhan ito ang karapatan na makapagpahayag. May report si Tina Panganiban Perez. Araw-araw napakaraming Pinoy ang nagbababad sa social media. Sa Pilipinas, may 48 million na ang gumagamit ng social networking site na Facebook. Hindi pa kasama rito ang nasa Twitter, Instagram at iba pang social media sites. Pero si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. mukhang napuno na sa mga nambabash sa social media. Nais niya itong iparegulate sa bagong tatag na Department of Information and Communications Technology o DICT. I intend to make a bill. Sobra na kasi yung paninira ng mga tao through social media. Grabe yung bashing. No, hindi lang sa akin. Ang daming taong nasisiraan through social media. Ang request ko lang sana, i-regulate natin, walang pwedeng mag-fake account. You can have as many accounts if you want, but registered to your name. If you are found with an account not registered to your name, then you will be liable. Sa ngayon, walang opisina ang gobyernong nagre-regulate sa social media. Hindi raw ito sakop ng DICT. Covered nyo ba yung social media sa departamento nyo? Regulation ng social media. Dapat eh. Actually, sure, yun pong social media po kasi, that would deal with content. We are just dealing with the technical side of the ICT. Na-control ng China yung social media nila. Bakit hindi natin magawa? It's the matter of accountability of those who send social messages. Para makaiwas sa bashing, simple lang ang payo ng isang kongresista kay Teves. Kung Arnie, May simple lang yan, Mr. kung Chairman. Arnie, simple lang yung problema mo, i-unblock mo at saka i-unfriend mo. Noy, Ayon sa isang social media expert, kung matutukoy ang mga may-ari ng mga social media account, mababawasan ang bashing. If you are identified, then you are less likely to engage in unlawful behavior. Pero masela ng issue dahil baka maapektuhan ito ang karapatan na makapagpahayag. Titingnan nila yung karapatan ng tao na ma-express yung sarili nila laban dun, in comparison dun sa duty ng state, no, ng ating republika na protektahin ng mamamayan. Tina Panganiban Perez, GMA News.